Mga kabong Nation, bago tayo magpatuloy sa ating mga balita ngayong gabing ito, kuha muna tayo ng iba't ibang mga impormasyon. Nasa linya na ho ng ating komunikasyon, walang iba, ang Executive Director ho ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, si Executive Director Aboy Paraiso. Magandang gabi po, Executive Director, and welcome to the program, si Bombo Victor Huito, together with the Bombo Jai. Unang-una ho, Director, no? Gusto lamang namin na magmula ho sa inyo. Pwede niyo ho bang ibahagi po sa amin ito hong tungkol dito sa inyong 12 scams of Christmas? So marami tayong binabantayan, marami rin tayong paalala na nilabas na lalong-lalo na nag-launch tayo ng campaign against 12 scams of Christmas. So, andyan ho, binabantayan natin yung mga commercial crimes na medyo laganap po ngayon. Tapos, andyan din ho yung mga logistics scams or yung mga delivery scams, love scam, travel vacation. So, to be honest, itong mga scams na to, all year round naman to eh. Nagbabago-bago lang yung prioritization or yung focus depending on the season. So, dahil Pasko, maraming pera yung mga tao, yun, at saka maraming silang pagre-regaluhan. I think kaya pumalo yung shopping scam. Director, simula ho nung nagsimula itong buwan ng Disyembre, dumami na ba ang mga napansin yung scam dito sa ating bansa? Yeah, pero nakikita rin natin na aware na rin yung mga tao. So hopefully we can continue that trend. Sabi nga natin yun yung goal ni Secretary Henry Aguda is the aspiration of the DICT Secretary and also of the President is zero scams, Paskong sigurado. So zero scams by Christmas time. So ang nakikita naman natin because of the awareness, medyo nababawasan naman. At dahil nga ho talamak talaga itong scam dito sa ating bansa, lalo na't panahon ngayon ng Kapaskuhan at malapit na ho ang bagong taon, paano ho ang nagiging modus nitong mga scammer na to, Director? Paano para kahit paano ho ay mas maiwasan ang ating mga kababayan na mabiktima nitong mga scammer na ito? So, sa mga kababayan ho natin, tandaan lang ho natin na hindi ho tayo mabibiktima kung hindi tayo magpa-participate sa scam. So, tandaan natin, maging madamot pagdating sa impormasyon na ibibigay natin, lalo na pag hindi natin kakilala. Maging mapagmatsyag at saka mapagduda. Laging kukusyonin yung mga motives ng mga taong tumukontak sa inyo. Halimbawa, nanalo kayo ng premyo, hindi naman kayo tumataya. Mag-report at i-report yung mga scams. Lalo na ho, siguro kahit hindi kayo nabiktima talaga, pero tinangka kayong biktimahin, i-report nyo itong mga numbers na ito para ma-block na natin at hindi na makapambiktima ng ibang kababayan natin. Ayos lang ho maging snub ngayong Pasko na huwag natin pasinin yung mga messages na hindi natin, lalo na hindi natin kakilala. Director, may katanungan rin ang aking kapartner dito, si Bombo Jai. Bombo Jai, go ahead. Director, sa mga mahilig naman sa online shopping, nagiging talamak na rin itong scam sa mga online products. Ano po yung monitoring nyo dito, Director? Unang-unang red flag dyan ho is pag halimbawa too good to be true, magduda na ho kayo. Ang nakikita natin trend kasi ngayon, nag-a-advertise na sila doon sa social media platforms. In fact, hindi ka actively naghahanap, pero dahil AI yung phone mo, may AI yung phone natin, na halimbawa nabulungan lang na nag-uusap tayo, nasagap ng phone mo, siya na mismo magsasabi, ito deal to, ito yung mga hinahanap mo. So, yun yung nakikita natin trend na nag-a-advertise sila at dadaling ka sa outside link. Ang paalala natin sa mga kababayan natin, don't transact off platform. Ibig sabihin, doon lang kayo sa platform na yun mag-transact. Mag-transact kayo doon sa mga apps na trusted natin na marketing and shopping apps. Kasi may additional layer protection yan. Binivet yan nung una ng App Store, ng Google Play, binivet nila yung mga apps na to. And second, yung mga platforms na to, meron silang internal mechanism for returns, for refunds. Sa labas ka man nag-transact, hindi mo na alam kung sino hahabuli mo pag gano'n. Dadaling ka doon sa ibang web. Nagre-reklamo rin, Director, ang mga delivery riders dahil na-scam na rin daw po sila. Paano ito nangyayari? And mayroon po bang formal na mga nagre-reklamo sa inyong opisina? Well,
it goes both ways. May reklamo tayo pareho. Pero tama ka, pati mga online delivery riders natin, yung mga kababayan natin talagang nagtatrabaho lang ng maayos, nabibiktima ng mga fake bookings. Unang-una, may mga fake bookings na yan. Babalitaan natin, halimbawa may kagalit ako. Ang gagawin ko, pupunuan ko ng fake deliveries, ibubuk ko na ng ibubuk para mabuwisit siya, tapos magbayad siya na magbayad, at mahiya siya na mahiya, tumanggi na hindi niya pinadeliver yun. Andyan na rin yung mga riders natin na sasabihin, nagbayad na sa mga platforms, yung pala hindi, kahit sabi na COD yan. So, naaawa rin tayo dyan. Pero on the same hand, meron din hindi naman totally malinis yung industriya ng mga riders. Meron din mga mapatamantala. Kasi number 2 sa talaan namin ngayong holiday season, number 1 yung online marketing at saka shopping scam, na number 2 yung online delivery scam. Alam nila na marami tayong ina-expect na delivery. Hinahalo nila yan. Magdi-deliver, kunwari COD. Tapos ikaw naman nalilito, babayaran mo na lang. Pagbukas mo, bato. Pagbukas mo, basahan. So, yan yung mga nangyayari din. So, tapos ang iba pang scam, chinechempohan na wala doon yung pagdi-deliveran nila para sasabihin, andito yung pinadeliver, pagtatawag, sige, bayaran mo muna. Ito yung mga kailangang tandaan at saka iwasan at saka maging mapagmatsyag yung ating mga kababayan. Kaya nga, Director, medyo kawawa yung ating mga delivery riders kasi yung mga galit ng ating mga buyers nababaling sa kanila dahil nga mali yung mga natanggap na items. Pero ano po ba yung ginagawa ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center para mabantayan itong mga scam? Nais po naming malaman kung mayroong filed cases na ba kayo as of now. Ito naman, andyan yung online threat monitoring center natin, 24/7 yan, para bantayan yung mga insidente ng ganito, mapa-take down yung mga whether it's a marketplace or yung mga accounts inside those marketplaces ng scam na yan. Tapos, ginagawa natin investigasyon. Ang maganda ngayon because of the SIM card registration law, hindi na masyadong nakakapagtago itong mga taon to. At nakikipagtulungan yung mga platforms para ibigay yung mga credentials nila. Lalong-lalo na pag may mga scam sa ganito. So, pagtas ito, ipapasa na natin sa law enforcement partners natin para naman sila yung mag-conduct ng mga paghuli dito sa mga taon to. Maraming salamat, Director Abomo Victor. Anything to add? Director Aboy, maraming salamat sa mga impormasyon na ibinahagi mo. At least ay mayroon tayong gabay sa ating mga kababayan para hindi maging biktima ng scam at talagang maging merry ang kanilang Christmas. Magandang gabi po. Mga kabombot ka sa Nation, nakapalim natin walang iba ang Executive Director ng Cybercrime Investigation Coordinating Center, CICC, si Executive Director Aboy Paraiso.